Alright, maraming salamat po. At ulitin ko lamang po ang pasalamat sa mga kadugong naririto. Hindi ko mabanggit ang lahat ng mga pangalan, pero kanina po ako litrato dito para ang Panginoong Diyos ang bahala ng magpasalamat po sa ating lahat. Amen? Amen. So, ngayon po ituloy natin ang ating paghahayag tungkol kay Maria at gaya po ng ating napansin sa ating Bible Study and Prayer Session noong Sabado, 11 ng Nobyembre taong 2023, ang ating pong paksa, Maria, instrumento ng pagpapalakas ng pananampalataya kay Jesus. At ating pong tignan kung ano po ang binabanggit ng ating kalatas mula sa mahal na LD ngayong araw na ito. Ito po'y kalatas mula sa mahal na LD, pagtitipon sa papuri, pagsamba at pasalamat, 12 ng Nobyembre taong 2023, Maria, instrumento ng pagpapatatag ng pananampalataya kay Jesus. At muli, umpisahan po natin ang ating paghahayag sa pamamagitan ng pasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa ngalan ng Jesus. Amen. Sa AND KNK Bible Study and Prayer Session, noong Sabado, 11 ng Nobyembre taong 2023, pinag-aralan ng mga kadugong dumalo ang tinatawag na awit ni Maria na nakatala sa Lucas 1:46, 55 hanggang 55. Sa iba po ang tawag dyan, The Canticle of Mary. Sa iba naman ang tawag sa wikang Ingles, The Song of Mary. Pero mamaya papaliwanag natin, may pangalan nito sa wikang Ingles na hinango sa salitang Latin mula po sa salin ng Latin Vulgate. Mula po sa salin ng Latin Vulgate. Mahalaga po ang paksang ito. Dahil pinapakita dito ang pagiging instrumento ni Maria, hindi na lamang sa pagliligtas ng Diyos sa mga makasalanan, kundi sa pagpapatatag ng pananampalataya ng mga tao kay Jesus. Nababasa po ba kahit ganyan yung itsura? Are we clearly reading it? Amen po, Malay po. Amen. Maraming salamat po. Ganito ang sinasabi ng awit ni Maria mula sa salin ng Tanging Daan Bible. Actually po, ito po yung kabuuan, pero meron pong mga mumunting pagbabago upang maiakma sa pagsasalin ng ang Tanging Daan Biblia. Ganito po ang ating umpisa. Ang aking espiritu at puso ay nagpupuri sa Panginoon, nagagalak sa aking Diyos at tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng saling-lahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito. Tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Ang awit na ito ay binigkas ni Maria habang siya ay nasa bahay pa ni Elizabeth. Matapos ihayag ni Elizabeth na siya at ang sanggol na isisilang pa lang niya, isisilang ni Elizabeth, si Juan Bautista, ay kapwa na puspos ng banal na espiritu sa pagdating ni Maria sa kanilang tahanan. Kung susuriin po nating mabuti, may 4 na mahahalagang bahagi ang awit na ito ni Maria. Ang unang bahagi sa Lucas 1:46 hanggang 48 ay ang kanyang pagpapahayag ng malaking kagalakan dahil siya ang napili upang siyang magsisilang sa Diyos. Ang ikalawang bahagi naman sa Lucas 1:49 hanggang 50 ay pagkilala ng kapangyarihan, kabanalan
at pagiging mahabagin ng Diyos sa lahat ng mga salinlahing may takot sa Kanya. Sa Lucas 1:51-53, inihayag ni Maria ang pagliligtas na pinagkakaloob ng Diyos sa Kanyang anyong anak. Sa kapangyarihan ng Diyos, babagsak ang mga may palalong isip at ang mayayaman at iluluklok at pasasaganain niya ang mga aba. Ikaapat, sa pamamagitan ng Lucas 1:54-55, itinatampok ni Maria ang Diyos dahil sa kanyang katapatan sa mga pinangako niya. Pinangako ng Diyos kay Abraham, partikular sa pagiging daluyan nito ng pagpapala sa lahat ng mga bansa. Pansumandali tayo tumigil at alamin natin saan po ba makikita ang pangako ng Diyos kay Abraham. Anong bahagi ng aklat ng Genesis ito mababasa? Any volunteer? Genesis 12, 1-3. Basahin nga po natin ang Genesis 12:1-3. Amen? Amen. Mahal na COC. Amen? Pastora Angeline Maglaye. Salamat po Diyos sa ngalan niya. Amen. Genesis 12:1-3. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. At pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. At gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakilang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang iyo'y sumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Amen. Salamat sa Diyos, sa ngalan ng Jesus. Amen. Matindi po ang mga pagpapalang ito. Ano daw ang mangyayari sa mga magpapala kay Abraham? Amen. Pagpapalain din po, Panginoon. Mahal ni Eno. Amen. Sige po, pagpapalain din ang mga magpapala kay Abraham. Amen. Paano ba isasagawa ang pagpapala kay Abraham? Tingnan natin. Alright, mahal na TK Luan. Sinasabi ng Diyos sa Genesis 1:12, Genesis 12:1-3 na ang mga magpapala kay Abraham ay pagpapalain din ng Diyos. Sa ating kalagayan ngayon, paano ba natin pagpapalain si Abraham? Mahal na TK Luan. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Sa ngalan ng Jesus. Amen. So pagkat manal din si Abraham po kasi ay naging matapat, kumbaga So ang akin pong tanong, po siya sa akin. opo, ang akin pong tanong kasi ang pangako, sino man ang magpapala sa iyo ay akin ding pagpapalain. So ang akin tanong ngayon, tayong mga anak ng Diyos Kargo ni Kristo, paano ba natin igagawad kay Abraham ang pagpapala? Di ba? Kailangan po nating malal din. Kailangan din nating tumanggap. Kailangan Amen. din tayong tumanggap Amen. sa ating Panginoong Diyos. Kailangan din nating tanggapin at sampalatayaan ang Diyos at tagapagligtas na siyang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo at may pangalang Jesus. Amen. Maraming salamat po. But the easiest way para pagpalain si Abraham, lagi ang binabanggit po natin dito sa anak ng Diyos Kargo ni Kristo, blessed be Abraham. Pagpalain si Abraham. That's the simplest but the most effective way of blessing Abraham at this point in time that he's no longer around together with us. So ang magiging pagpapala po natin, huwag niyong kalilimutan, lagi niyong sasabihin, pagpalain si Abraham. And then, since ang pagpapala, pati sa kanyang lahi, isama na natin. Pagpalain si Isaac, pagpalain si Jacob, at pagpalain ang kanyang bayang Israel. That is the simplest way of doing it. Pinakasimple po yun upang makatiyak tayo na pinagpapala natin si Abraham, si Isaac, si Jacob at ang sambayan ng Israel. At dahil yan, sa pamamagitan ng simpleng paghahayag, tayo man ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Ano naman ang ibig sabihin nung sa pamamagitan ni Abraham, dadaloy ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng mga bansa? Tanungin natin, TK Lulu Gonzales. Ano naman po ang ibig sabihin nun? Mabilis po because this is just a review. Amen? Amen po.
dito po sa pagpapalain po tayo po ni pagpapalain po tayo ni pagka po di po sumunod po tayo dun sa pinagpauutos po ng mahal na Panginoon kay Abraham sa kanya po pagpapalain ang lahat po ng susunod at sasampalataya po sa kanya kahit hindi na po niya galing sa apo niya, hindi na po galing sa apo niya pagpapalain. Amen. Amen. Pakibasa nga po ulit yung pinakahuli sa Genesis 12:3. Kay Lulu, may hawak po kayo. At pakinggan natin muli. Mabilis lang because it's a review. All right? Ang sa iyo magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, piyong ako'y hihimukin na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain. Maraming salamat po. Mukhang kakaiba din yung salin. Puntahan nga natin ang salin ng magandang balita, Biblia. At yun na yung nakasanayan na nadidinig ng mga kadugong Helen Cablay. Templo ng AND-KNK, Sambales, Kabangan. Yung pong pinakadulo na lang. Amen. Pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpay at isusumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay ating pagpapalain. Yung po yung katanungan doon. Sa pamamagitan ni Abraham, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay pagpapalain ng Diyos. Anong nakikita niyong kahulugan nito? Tanungin natin ang kadugong Joel Kamagay. Nandiyan po ba ang kadugong Joel Kamagay? Yes, kadugong Joel Kamagay. Ano po ang ibig sabihin? Nung sa pamamagitan ni Abraham, ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain ng Diyos. Yat kaya't nang sa uwin natin baga ni Apo Diyos iti Genesis sa 12 nga babaan kini Abraham dagiti bienes. Amin nga na siya at nga banag mapan iti amin nga sa ngalubungan gapuken Abraham. Nya kaya nasa uwin dahi Apo. Kadara nga Joel Salvador Kamagay. Ano kaya ibig sabihin noon? Ano? Yes, go ahead. Wala pong mali, walang sagot. Gawin natin biyaya niya. Pagpapala. Tumupad lang sa pangako ng Diyos sa kanya. So, tumupid yung pangako ng Diyos sa kanya. Para matupad. Amen? Amen. Pagpapalain po tayo ng Panginoon at tumanggap tayo sa Kanya lang. Tumanggap at sumampalataya sa Kanya po para magampanan natin po ang Kanyang mga gawain. At ito pa rin ang layunin. Amen. Salamat po, Kadugong Joel Kamagay. And that's exactly what I have in mind. Very good. Congratulations. Marami po kasi ang naliligaw pagka binabasa si Genesis 12:3 na sa pamamagitan ni Abraham, ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain. But it has a very simple meaning. Simple po yung ibig sabihin eh. Gaya ng binabanggit ng Kadugong Joel Kamagay, pagka ang isang tao tumulad kay Abraham, tumanggap at sumampalataya, nakikinig at sumusunod ng buong katapatan, abay ang pagpapalang iginawad ng Diyos kay Abraham, pagpapalang igagawad din sa ibang mga tao, sa ibang mga bansa. Maligayang bati po. Congratulations for that wonderful answer. Let's go. Tuloy po natin. Ito pong ating pagtunghay sa Kalatas. Di po ba? Binibigyang diin po natin yung pagiging daluyan ni Abraham ng pagpapala sa lahat ng mga bansa. Makikita po ninyo, kahit po ang Birheng Maria took note of this fact. Idiniin ito ni Maria sa kanyang awit sa Lucas 1:46 hanggang 55. Di po ba? Napakatindi po niyan. Napakatindi ang paghahayag na ito. Because even the Virgin Mary was clearly aware of the promise of blessings to all the nations that God will give through the instrumentality of Abraham. Tindi. Tuloy po natin at meron pong hiwaga dito eh. Kung tutusin ang awit ni Maria ay isang paraan ng mabisang panalangin sa Diyos. Naalala nyo na kung ano yung paraan natin, Acts. Pagka binanggit yung how to pray effectively, meron tayong Acts. A-C-T-S. Ano nga ba yung panalangin sa pamamagitan ng Acts? May nakakaalala po ba? Acclamation. Acclamation. A. C. Confession ba yun? Contrition. Ayan. Contrition. Contrition. Amen.
lumabas na nga yung balon, contrition, o. Tapos T, o yeah, kita mo naman, o, tatlo na yan. Ha? Thanksgiving, and S, supplication. Acclamation, contrition, thanksgiving, and supplication. The most effective way of praying. Ano ba ibig sabihin ng acclamation? Sige na nga, mahal na taga-usig. Ano ba yung ibig sabihin ng acclamation sa panalangin? Amen. Kailangan po natin purihin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Kailangan natin siyang purihin. Kailangan natin siyang kilalanin. Ginagawa po ba yan, TK Vic Pascual, ng mga anak ng Diyos Kadugo ni Kristo? Una nating pinupuri at kinikilala kung sino ang Diyos na ating dinadalanginan. Ginagawa po ba ng mga anak ng Diyos Kadugo ni Kristo yan, TK Vic? Amen po. Amen. Tama po kayo. Amen po. Ginagawa po yan ng mga anak ng Diyos Kadugo ni Kristo. At paano po natin ginagawa yan sa ating mga panalangin? Ano ba ang umpisa ng ating panalangin? Ano ba ang dulo ng ating panalangin? TK Vic Pascual. Salamat sa Diyos, sa ngalan niyang Isus. Amen. Amen. Pagkatapos, ano ang isusunod natin? Pagka po tayo nananalangin, tinatawag natin ang pangalan ng Diyos. So anong kasunod ng salamat sa Diyos sa ngalan niyang Jesus? Anong kasunod nun sa ating panalangin? TK Vic? Ito po ang aming samot piling. Sa iyong Amen. pangalang Isus. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tama po kayo. Tama. Yun po yung pagtawag natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya lang hindi na lamang po sa dulo, kundi pati na sa umpisa. So paano ba tayo nag-uumpisa ng panalangin? Kadugong Senaida Upinga. Kasanutay nga rugrug yan, nagitikarkararag tayo, akas anak iti Diyos kadara ni Kristo. How do we start our prayers as children of God, bloodkin of the Christ? Paano natin inuumpisahan? Yes, kadara ka Senaida Upinga. Amen? Amen. Yes, that's correct. Oh, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas, ikaw na aming Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Napakatindi po nun. That's acclamation because we are praising God by calling on His name. Yan. Yan po ay inihula. Mangyayari sa atin. Hindi po ba, Pastor Alani? Inihula po yan. Mangyayari sa atin. Inihula sa lumang tipan ng Biblia na mayroong tatawagin o tinawag na nga ang Diyos na kung mananalangin ay tinatawag ang kanyang pangalan. Sana nga po natin nakita yan. Makikita po ito, mahal na LD. Ay salamat sa Diyos sa ngalan ni Amen. Jesus sa Isaiah 41, 2 hanggang 25 po. Very good. Very good. Yan po yung katotohanan. Isaiah 41, 2 at 25. Tinawag niya mula sa hilaga, mula sa silangan kung saan sumisikat ang araw, ang isang leader at ang kanyang bayan na tumatawag sa kanilang panalangin sa aking pangalan. At that point, wala pang pangalang maliwanag, kundi pagtukoy lamang sa katayuan ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinasabi nating ako nga, sinasabi nating Yahweh, sinasabi nating Diyos. But at that point in time, sa Isaiah 41, 2 at 25, wala pang pangalang kagaya ng pagkakaunawa natin na may pangalan pala ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Tanungin natin, ano ba ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Pastor Alani. Amen po, mahal na LD. Amen. Amen po. Ang pangalan po ay ang pangalang Jesus, mahal na LD. May patunay ba ang mga anak ng Diyos Kadugo ni Kristo na Jesus nga ang pangalan ng Ama, pangalan ng Anak at pangalan ng Espiritu Santo? Meron po, mahal na LD. Ito po ay makikita po natin sa Lucas, aklat ng Lucas at aklat ng Mateo. Mateo. Tama po yan. Yan po ang pangalan ng sanggol na isisilang, ipaglilihi, isisilang ng Birhen. Amen. Pero yung pong pagpapahayag mismo kung anong pangalan ng Ama, may patibay po tayo and I see some reactions. O sige. Yung mga nag-react. 24 po. Hindi po ba? Sino po ba ang gustong maghayag nito? Kung sino? Di ba? Kung saan binanggit yan? Nasa bagong tipan, sa aklat ng Juan. Juan, 17, 11. Huwag niyong kalilimutan, mga minamahal na mga kadugo. Ano ang sinabi ng Panginoong Jesus diyan?
TK Leia Opinga? Hindi ba? Ano sinabi ng Panginoong Hesus dyan? Allah, ay siya ay nagbabasa pa eh. Babalikan ko po kayo pagka binabasa pa ninyo. TK Lulu Gonzales, ano sabi ng Panginoong Hesus dyan? Juan 17. Ang sabi po dyan ay, Kung ako'y pupunta na sa iyo, iniiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila at pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, Boss. upang kung... Sandali na po. Sige. Ano ang pangalan na tinutukoy sa Juan 17:11? TK Leia? Itos po. Nawala po. Pangalan ng Ama. Ang pangalan ng Ama. Amen. Kanino ibinigay ang pangalan ng Ama? Ayon sa Juan 17:11. Yon, talagang ayaw mabanggit yung pangalan yon, no, di ba? May pagpipigil talaga Diablo, o di ba? So, sino ba nagsasalita diyan sa Juan 17:11? Ang Panginoong Hesus. Siya nagsasalita diyan. Yes, at bagamat nagsasalita talinghaga yan, subalit maliwanag ang kanyang pagpapahayag. Ingatan mo sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sabi niya, ang kausap niya yung Ama, sa talinghagang kaparaanan, at pagkatapos niliwanag niya na siyang pangalang ibinigay mo sa akin. So, sino nagsasalita? Ang Panginoong Hesus. Maliwanag po yun. Sino ang Panginoong Hesus? Ang Diyos sa kanyang anyong anak. Yan ang maliwanag dyan. At makikita po natin, binabanggit niya may pangalan ang Ama. Ano ang pangalan ng Ama? Ayon sa Juan 17:11 lang. Let's not get lost here. Hindi ba? Ano ang pangalan ng Ama? Ang pangalang ibinigay sa anak. Ano ang pangalang ibinigay sa anak? Sabi kanina ng sino nga nagsalta? Mahal na Pastor Alani sa Mateo 1 at Lucas 1. Ano ang pangalang ibinigay sa anak? Jesus. So kung ang pangalang ibinigay sa anak ay Jesus, at itong pangalang ito ay pangalan ng Ama, ano ang pangalan ng Ama? TK Leia. Di ba? Ang binigay po ng Ama, ang pangalang Jesus, pangalan ng Panginoong Jesus. So ngayon, ano ang pangalan ng Ama? Jesus. Opo, huwag mawawala. Huwag mawawala. Ano ang pangalang ibinigay sa anak? Jesus. Paano nating alam yun? Mateo 1, Lucas 1, at yun ang sinasabi ni Jesus mismo. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Pero kaninong pangalan yan? Bago ginawang pangalan ng anak. Pangalan ng Ama. Paano nating alam na pangalan ng Ama ang Jesus? Paano? TK Leia? Kasi sinabi ng anak, pasensya na po. Ibinigay kung hindi ako Jesus lang. Nasa gawa po kayo eh. Hindi po, binabanggit po natin, Juan 17. Do not be lost. Huwag po tayong tutulad sa ibang mga mananampalataya na kung ano-ano binabanggit ng kung ano-anong bersikulo. God has favored us with focus on the verses we are studying because special tayo, mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Ayan, so, ulitin naman natin. Bigla akong kinabahan dito. Sorry lang ha, sorry lang. Tingnan natin. Asya, sige. TK Lulu Gonzales. Sino ang nagsasalita sa Juan 17? Ang Panginoong Hesus po, Maya. Amen. Ang Panginoong Hesus. Ano ang kanyang sinasabi tungkol sa kanyang pangalan? Kanino nagmula ang pangalang Hesus? Sabi ng Panginoong Hesus? Amen po. Sabi niya po, sa pangalang ibinigay niyo po sa akin, sabi niya po. So anong pangalang ibinigay sa Diyos, sa inyong anak? Jesus po. O kaninong naunang pangalan yan? Sino ang may naunang may pangalan niyang Jesus? Sa Lumang Tipan po, ang Panginoong, ang Diyos Ama po, sa Lumang Tipan po, ang Diyos Ama. Hindi naman po ako nakatingin sa Lumang Tipan, nakatingin lang ako sa Juan 17. Tingin po sa Juan 17 lang. Versikulo lang, mga kadugo. Sandali po lamang ha, sandali po lamang. Sandali po lamang. Matuto po tayo.
Itinututok tayo ng Diyos sa mga bersikulo kasi gusto ng Diyos maintindihan natin. Huwag kung saan-saan tayo nakatunghay. Sabog po yun eh. Pag sinabog natin ang utak natin at hindi tayo tumutok sa bersikulo ng Diyos, tapos ang lahi natin. Kaya katulad yan. Simpleng-simple. Pakibasa nga po ulit. Iba kasi yung salin nyo eh. Di kay Lulu. But, kasi, sabi po dito sa Juan 17:11, at ngayon ako'y pupunta na sa iyo, aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila, Amang Banal. Ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Okay. Kaninong pangalan? Yung may kapangyarihan? Pangalan po ng Ama. Amang Banal. Huwag ka magbabawas. Nasa Juan 17 yan. Look at the verses, mga kadugo. Look at the verses. Pagka sumasagot kayo ng Biblia, hindi kayo mawawala kung nakatingin sa bersikulo. Huwag kayong gagaya sa ibang Kristiyano, kuno, na hindi tumitingin sa Biblia. Kaninong pangalan ng Jesus? Mahal natin kay Lulu. Hi. Nawawala po. Sa Amang Banal. Tama po? Okay. Kanino ibinigay ang pangalan ng Amang Banal? Kaninong pangalan ibinigay ang pangalan ng Amang Banal, Tikay Lulu? Sa anak po. Sa anak. Anong pangalan ng anak? Jesus po, mahal na LD. Paano nating alam na Jesus ang pangalan ng anak? Sabi po sa Lucas 1 po at saka sa Mateo po, ang isisilang po ng banal na biri tatawagin. Saan po sa Mateo? 28 po ang kapitulo nun. Mateo 1. Mateo 1. Kay Lulu. Mateo 1, Lucas 1. Alam natin Jesus ang pangalan ng Diyos sa kanyang anak sapagkat itong pangalang to ibinigay ng Diyos. Paano natin alam na ibinigay ng Diyos sa Lucas 1 at Mateo 1 ang pangalang Jesus sa anak? Paano po natin alam? Tikay Lulu. Binanggit po dito po binanggit po dito sa Lucas 1 po nung kinausap po ni Gabriel. Sino po ang bumanggit? Ang anghel po na si Gabriel, sabi niya po magsisilang si Maria ng isang sanggol na lalaki at ito'y tatawaging Jesus. Except that, wala pong pangalan sa Mateo 1 ang anghel. Sa Lucas po yun, mahal na LD. Sa Lucas. Okay, very good. So maliwanag, alam natin na ang pangalan ng anak ay Jesus. At sino ang nagbigay ng pangalang Jesus? Tikay Lulu, one more time. Ang banal na Ama po. Ang banal na Ama sa pamamagitan ng? Sa pamamagitan ng anghel sa Mateo 1 at sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel sa Lucas 1. Amen? Tikay Lulu? Amen po. Opo, huwag malilito. Huwag malilito. Lahat po nasa Biblia lang. Maledi, meron pong sounds na gumaganon-ganon po. Sa akin po ba yung sound na yun? Pastor Rafina, sa akin po ba gumaganon-ganon daw? Meron po ba? Wala po. Natanggal na po, mahal na LD, coming from the sound sa kabanggan sa malakas na hangin. Pero sa malakas na hangin. So, kaya po minute ko yung kabanggan kanina eh. So, anyway. Maraming salamat po. So makikita po natin ang katotohanan, may pangalan ng Ama, may pangalan ng Anak. Bay, teka muna, Tikay Luwan. Paano yung banal na Espiritu? May pangalan ba? Meron po. Tikay Luwan. May pangalan ng Ama at ng Anak. Abo, hindi. Tinatanong ko po dyan, ang pangalan ng banal na Espiritu, may pangalan ba? Ang banal na Espiritu. Ano po ang sagot nyo? Oo o hindi? O pabayaan na lang natin? Amen. Pangalan po ng Ama at ng Anak. Hindi po yun ang tinatanong ko. Focus sa tanong. Focus sa tanong para hindi tayo nawawala. May Amen. pangalan ba ang banal na Espiritu? Sagot lang po dyan, oo o hindi. Ano Tikay Luwan? Ano ang sagot nyo? Oo o hindi? Meron. Meron. Anong pangalan ng banal na Espiritu? Sunod lang po sa tanong. Huwag lulundag kung saan-saan. Huwag magpapakita ng gilas kung saan-saan. Mahalaga po nakatutok sa tanong para maliwanag sa nanonood sa atin. Ang dami po nanonood eh. Kino-question yung ating born of God. Kino-question yung kung ano-anong pang paumanhin po. So kailangan nating magpaliwanag. Pero sana huwag nang umabot ng 2 oras.
Nakakailan na ba ako dito? Oh, TK Luan. Oh, anong pangalan ng banal na espiritu? Ang pangalan po ng banal na espiritu po ay ang Ama at ang Anak po, Manel. Parang Nang pangalan ay Jesus. yun. I mean, simple lang naman siya. If you don't know, say no. Hindi ko po alam. Kung alam mo, diretso ka agad. Opo, alam ko. At ang pangalan ng banal na espiritu ay Jesus. Is that so hard? Mahirap po ba yun? Hindi po. Simple lang. Wag po tayong, let's not clutter our minds and the answers we give with so many details. Kasi gusto nating makatiyak eh. Isa lang ang tiyak dyan. Oo, hindi. Ang sabi sa pahayag, ano yun? 4-2 ba yan? Huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Diretso ka kung magsalita. Deuteronomio, saan pa yun? O, di ba? Nakalimutan ko na. So, may pangalan ang banal na espiritu. Tama po, mahal na TK Luan? Meron po, Manel. Ano po ang pangalan ng banal na espiritu? Jesus po, Manel. Jesus. Paano nating alam na Jesus ang pangalan ng banal na espiritu? Kasi po, di ba? Now, I will get back to you because obviously, we'll have to study this some more. Volunteer. Taas nga po ang kamay ng gustong magpaliwanag. As usual, you cannot beat to the draw ang COC. O yan, sige. Mahal na COC, na unang nagtaas ng kamay. Amen. Amen, mahal na LD. Ang pangalan po ng Espiritu Santo ay Jesus din po. Dahil sinabi po yan sa Juan 20, 21 hanggang 22. May pangalan ba doon? Sinabi ba ang pangalan ng banal na espiritu ay Jesus? Sa Juan 20? Oh, wala po yata ako natatandaan. Meron po, Maledi. Ito po yung sinabi sa Juan 20. Basa, pakinggan po natin ang sinasabi ng mahal na si Jose. Sandali lang. Pakinggan niyo po para hindi tayo nagkakaligawan. Ano? Okay? Ang tinatanong ko po kasi, nakalagay ba sa Juan 20, 21, 22 na ang pangalan ng Espiritu ay Jesus? Hindi po, Maledi. Hindi po. Iyon, hindi po pala. So maliwanag po, hindi. So ngayon, ang itatanong sa susunod, step by step po tayo para hindi nalilito ang ating mga kadugo at ang ating mga kapatid. Eh kung hindi pala nakalagay sa Biblia ang pangalan ng banal na Espiritu, bakit sinasabi ng mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo na Jesus din ang pangalan ng banal na Espiritu? Go. Amen. Sinabi po mismo ito ng ating Panginoong Jesus. Siya po ang nagsasalita dito. Alin ang nagsasalita? Anong sinabi ng Panginoon? Amen. Sinabi niya po, mahal na Eddie, muling sinabi ni Jesus, ito po yung pagpapatunay sa Juan 20, 21. Muling sinabi ni Jesus, sumaiyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sandali po ha. Sandali po, mahal na chair of chairs. Masakit sa akin tenga yung salin ninyo ng Juan 20, 21. Meron po tayong ang tanging daan salin dyan. And I was supposing yun yung ibibigay natin. Oo. Ano salin ng ang tanging daan dyan? Sa Juan 20, 21. Hindi po natin salin yan. Maliligaw po ulit ang marami niyan. Di ba? Wala po rin salin na rin. Yan. Maliwanag lamang po yan. Alam po nating Jesus ang pangalan ng banal na Espiritu, and please mark this dito po sa video para alam po niyo kung anong time gap na ipaliwanag na ang pangalan ng banal na Espiritu ay Jesus. Okay? Sige. Para lang sa ganun, alam po natin kasi medyo masaya po to. Ang tanong lang naman po simple, may pangalan ba ang banal na Espiritu? Sinagot ng TK Luan, meron po. Tinanong ulit natin, ano ang pangalan ng banal na Espiritu? Jesus, ang pangalan ng banal na Espiritu. Tama po. So ngayon, ang ikatlong tanong, paano natin alam na Jesus din ang pangalan ng banal na Espiritu? Yun ang tanong na nakaharap sa atin po dito. How do we know that the Holy Spirit also has the name Jesus? That is something very fundamental and very vital and important to understand.
lalo sa ating mga anak ng Diyos Kadugo ni Kristo na nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Siya, sige, paliwanag. Ayan, may nauna nang nagtaas ng kamay, dalawa pa. Tatawagin ko sana mahal na pangkalahatan, kaya lang isa lang ang kamay ng mahal na pangkalahatan tumataas, ang mahal na taga-usig, dalawa pa, o mahal na taga-usig. Paano nating alam na Jesus din ang pangalan ng banal na Espiritu? Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan niyang Jesus. Amen. Ayon po sa aral natin, mahal na LD, sa aklat po ng Mateo 28:11. Pakilakas po at pakilakas lang po kasi nakikinig ng gusto sticker Raul. Dinidikit po yung tenga dito sa gadget eh. Kaya opo, interesado po kaming lahat. Sige, pakilakas lang po. Amen. Amen. Amen, mahal na LD. Sinabi po ng ating Panginoong Jesus dito po sa Mateo 28:11 na binanggit po niya dito na sa ating paghayo, bautismuhan. So dito sinabi ng Panginoong Jesus, mahal na LD, na bautismuhan natin sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon dito sinabi kung ang Ama ay ang Panginoong Jesus at ang Panginoong Jesus ay siyang pangalan din ng Ama, sa makautawid din, mahal na LD, pangalan ng Espiritu. Kasi dito binanggit po ng Panginoong Jesus, mahal na LD, na pantay-pantay. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So, ibig sabihin, iisa pa rin, mahal na LD. Kaya ngayong ating pahayag, mahal na LD, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, iisa lang ang Diyos, mahal na LD. Hindi po yun ang gusto kong malaman. Gusto kong malaman anong paliwanag ng simbahang anak ng Diyos Kadugo ni Kristo na ang pangalan din ng banal na Espiritu ay Jesus. Puntahan natin ang mahal na pangkalahatan. Mahal na pangkalahatan. Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan niyang Jesus. Amen. Dahil batay nga sa ating pag-aaral, ang Diyos ay may tatlong kaanyuan. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya dito sinasabi sa Juan 17 na kung paano ikaw at ako ay iisa. So dito, ibig sabihin isa. Meron pa rito sa ibang bahagi ng Biblia, ang Juan 10:30 na pinatunayan na ako at ang Ama ay iisa. May paliwanag din ang simbahang anak ng Diyos sa dugo ni Kristo na kung ang Ama ay Diyos at sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa, sa makatuwid, si Jesus ang Diyos at tagapagligtas. Diyos, siya ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya sa atin nga, may 3 manifestation po tayo na Ama, Anak at Espiritu dahil nag-iisa po sila. Amen. Amen. Saan pumasok si Banal na Espiritu? Yun na nga po manal na Espiritu eh. Ama, okay. Anak at Espiritu. Espiritu ng Diyos. Yes. Sa kanyang anyong Ama, Anak at Espiritu. Kailangan pong malagyan ng susog yung pong banal na Espiritu kung bakit Jesus ang pangalan. You are on the right track, but let's add something else. And let's see, tingnan natin kung ang mahal na bise may maidadagdag pa dito sa pagpapaliwanag. Mahal na bise? And then I will call TK Raul Estrada. I saw him raising his hand. So matapos na mahal na bise. Mahal na bise? Amin po, salamat sa Diyos ang ngalan ng Jesus. Amen. Ito malinis sa ating simbahan. Tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay isa lamang. Ngunit, may 3 anyo. Ama, Anak, at Espiritu. At ang kanyang pangalan ay Jesus. Ibig sabihin, 3 anyo na ang Diyos, ngunit isa lang po ang kanyang pangalan, Jesus. Yun po ang... Okay, alright. Isa lang ang Diyos. May lalang ng langit at lupa. Ang Diyos na tinawag na ako nga, Yahweh, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Isa lang siya. Bagamat, sa pag-aaral ng simbahang anak ng Diyos Kadugo ni Kristo, meron siyang 3 kaanyuan. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tama po ba, Kadugong Rebecca Cañete? Di ba, no? Sabi ng mga kadugo sa Kabanggan, wala po ang Kadugong Rebecca. O, di ba, wala po siya, sabi. Di ba? O siya, sarado na po natin ulit at medyo agrarek yung inyong sound dyan. Agrarek. Yan, okay. TK Raul Estrada. Let's see this one. TK Raul. Paano natin masasabi na ang banal na Espiritu ay mayroon ding pangalang Jesus? Amen? Salamat sa Diyos, pangalang Jesus. Amen. Amen. Dahil po
ang Ama at ang Anak ay iisa. Pero meron din silang yung pangatlo, which is the Holy Spirit. Kung titignan mo yung sa Genesis isa-isa, tama ba ko? Sige po. Okay, ganito. Malel, yung umpisahan po nating pasukin ang pangako tungkol sa Espiritu Santo sa aklat po ng Juan, 14:15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking utos. Sabi niya dito, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailan. In other words, yan pong mga binabasa ninyo ay mga salin ng magandang balita Biblia. No? Hindi po yan ang salin ang tanging daan Biblia. Ha? Nililiwanag lamang po natin because it might give rise to some confusion, especially among those waiting for us to commit a mistake in our proclamation. Dami po naghihintay, magkamali tayo dito. In a few months, makikita po niyo yung mga upak sa atin, nakapost na sa Facebook. So, go ahead, please, with that clarification. Opo. Sa 17 po, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. And if we will go back to Genesis 1, ang sabi po doon, sa umpisa, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalik sa kalaliman, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Okay. Galing po sa aral ng anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, meron tayong isang Diyos na tagapagligtas. Ibinigay ng Diyos sa kanyang anyong Ama ang pangalan na Jesus sa kanyang mga anghel para sa mga taong magiging magulang niya. Quote and then quote, pagbaba niya dito sa lupa, ang pangalang Jesus. At dahil nananampala tayo na iisa ang Diyos sa tagapagligtas na may tatlong Ama, ang pangalan ng tatlong anyong yon ay Jesus. Amen. Ayon po sa pagpapahayag sa aklat ng... Sige, maraming salamat sa lahat ng mga nagpahayag. Okay, umpisahan ko po yung aking pagtatanong. Ilan ba Diyos? Isa lang po. Isa lang po. Isa. Tama yun. Pero sabi ng Biblia, ang Diyos na ito ay may tatlong anyo. Pangunahing anyo. Amen. Anyong Ama, Anyong Anak, at Anyong Espiritu Santo. Yung Anyong Ama may pangalan. Tama po? Amen. Nakita natin ang pangalan ng Ama sa pagpapaliwanag ng Diyos sa kanyang Anyong Anak, ang Panginoong Hesus, sa Juan 17:11. Tama po? Amen. Amen. Maraming salamat, kapatid na Rene Cruz, sa pagiging bahagi ng online gathering na ito. Salamat din sa Juan 14:26, but I am not referring to that. Okay? So, tingnan natin. So, ang Diyos ay iisa lang, may tatlong anyo. At alam natin kung ano ang pangalan ng Ama, ang Diyos sa kanyang anyong Ama, dahil sinabi ito ng Diyos sa kanyang anyong anak sa Juan 17:11. Tama po? Amen. Ano ang pangalan ng Ama na ibinigay sa anak? Jesus. Amen? Maliwanag po yun. So, ang pangalan ng Ama at ang pangalan ng anak ay Jesus. So, ang ating pong naistoklasin. Anong pangalan ng banal na Espiritu? Jesus din. Bakit po? Una, isa lang ang Diyos. Tama po, T.K. Ruel. T.K. Raul. Di ba? Iisa lang ang Diyos. Pero may tatlong anyo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So ngayon, kung ang pangalan ng Ama ay Jesus, ang pangalan ng Anak ay Jesus, dapat ang pangalan ng banal na Espiritu ay Jesus din. Pero hindi tayo padapat-dapat lang. Hindi tayo nagkukonklusyon lamang. May pruweba tayo kung sino o ano ang banal na Espiritu. Hoy! Hi! Di ba? Hello! Saan po natin makikita kung ano o sino ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagkilos at paghahayag ng Diyos sa kanyang anyong anak? Diba? Juan
Sa 10:30. Juan 20. 21. Ano po nakalagay sa Juan 20:21? Dahan-dahan po, ha? 22. Akala ko 21, ha? O, ano sabi ng 21? Basahin muna natin sa Magandang Balita, Biblia. Hindi ba? As the Father has sent me, sabi niyan, so I am sending you. Tama? Yun po yung Juan 20:21. Eh, yung 22. Ano sabi? Basa, mga mahal na kadago. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sila hiningahan niya. Sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Saan daw nanggaling ang Espiritu Santo? Sa Panginoong Jesus. Paano natin alam na sa Panginoong Jesus nanggaling ang Espiritu Santo? Sinabi niya eh. O, diba? Sinabi niya eh. Sinabi niya, mahal na taga-usig. Saan niya sinabi? Tanggapin ninyo. Saan niya sinabi, mahal na taga-usig? Sa mga alagad po. Sa Juan 20:22. Tama po? Okay. Amen po. Basahin po natin ulit ang Juan 20:22. Amen. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kita nyo na? Amen. Kita nyo na? Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Saan nanggaling ang ibinibigay na Espiritu Santo ng Diyos sa kanyang mga alagad? Saan nagmula, mahal na taga-usig? Sa Panginoong Jesus po. Sa pamamagitan ng kanyang pagkasabi. Sa kanyang paghinga. Tama, mahal na bisi. Hiningahan niya. So saan nanggaling ang banal na Espiritu? Sa hininga ni Jesus. Amen? Amen. So, kung nanggaling sa hininga ni Jesus ang banal na Espiritu, magiging iba pa ba ang banal na Espiritu sa Diyos sa kanyang anyong anak? Hindi na po. Iisa lamang po sila. Tama po? Amen. Yun po yung maliwanag. At kung ang pangalan ng Diyos sa anyong anak, ang pinagmulan ng banal na Espiritu ayon sa kanyang hininga at ayon sa kanyang pagpapahayag, ay may pangalang Jesus. Ano ang magiging pangalan ng Espiritu Santo? Jesus din po. Jesus din po. Maliwanag lamang po siya. Walang kaduda-duda, walang kamintis-mintis sapagkat nasa Biblia. Amen. May tanong po ba dyan? Mukha po yata kasi natahimik eh. May tanong po ba dyan tungkol sa pangalan ng banal na Espiritu? Wala po? Ina-observe lang po, mahal na LD. Na-absorb lang po yung pagka... Na-absorb lang. O, so maliwanag ha. Mayroon lamang pong iisang Diyos, subalit may tatlong anyo. Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang pangalan ng Diyos sa kanyang anyong Ama ay Jesus. Alam natin yan, Juan 17:11. Ang pangalan ng anak ay Jesus. At alam natin yan dahil, well, pwede rin gamitin Juan 17:11, pero pangunahin Mateo 1 at Lucas 1. Amen? At alam nating may pangalan din ang banal na Espiritu. At alam natin na ang pangalan ng banal na Espiritu ay Jesus sapagkat ang banal na Espiritu ay nagmula sa Diyos sa kanyang anyong anak. Inihinga ng Diyos sa kanyang anyong anak ang banal na Espiritu. Amen. So kung ang Diyos na naghinga, pinagmulan ng banal na Espiritu sa kanyang anyong anak, ay may pangalang Jesus, po pwede bang walang pangalan ang Diyos Espiritu Santo na nagmula sa Diyos anak, sa kanyang anyong anak? Hindi po. Isa lang din po ang kanyang pangalan. Ganun po ang pagpapaliwanag ng mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Naway naintindihan po natin sapagkat napakahalaga po nitong mga pag-aaral nito. Hindi na natin makikita sa totoo lang ang mga pag-aaral na ito sa ibang mga talakayan. Tumuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Kalatas. At ang ika-4 po dito, makikita ang paghiling sa huling bahagi ng awitin ni Maria. At kung papansinin natin, maituturing na kahilingan sa panalangin ang pagpapahayag ni Maria ng pagbibigay ng tulong ng Diyos sa Israel ayon sa pangako kay Abraham. Sa wikang Ingles, ito na po yung binabanggit natin.
Magnificat ang tawag sa awit ni Maria sa Lucas 1:46 hanggang 55. Bunga ito ng pagkakagamit ng salitang ito. Magnificat bilang unang salita sa salin ng Lucas 1:46 hanggang 55 sa wikang Latin, partikular sa Latin Vulgate. Alamin natin kung ano ang Latin Vulgate. Galing ko lang po ito. Ganito ang salin ng Latin Vulgate sa unang linya ng awit ni Maria. Magnificat anima meo Dominum. Magnificat anima mea Dominum. Sa wikang Ingles, sinasabi ni Maria, my soul magnifies the Lord. Magnificat anima mea Dominum. Sa Pilipino, ganito po ang salin sa Ang Tanging Daan Biblia. Ang aking spirito at puso ay nagpupuri sa Panginoon, naggagalak sa aking Diyos at tagapagligtas. Ang aking spirito at puso ay nagpupuri sa Panginoon, nagagalak sa aking Diyos at tagapagligtas. Pahayag ito ng pasasalamat dahil sa kabila ng pagiging aba ni Maria, pinarangalan siya ng Diyos. Sa totoo lang, isang malaking karangalan ang ipinagkaloob ng Diyos kay Maria. Sa kalooban ng Diyos, itinatag si Maria bilang siyang pangunahing instrumento ng pagliligtas ng Diyos, gaya ng nakatala sa Genesis 3:15. Ganon din itinakda ng Diyos na si Maria ang makakalaban ng ahas sa halamanan ng Eden, ang diablong si Satanas, at si Maria ang dudurog sa ulo ng ahas. Ang binhi, ang magiging anak ni Maria, ang makakalaban naman ng binhi ng ahas. At tunay itong kamangha-mangha, mga minamahal na mga kadugot, mga kapatid, kasi kung ating babalikan ng Lucas 1:26 hanggang 37, ito po yung unang kwento tungkol sa pagharap ng anghel na si Gabriel kay Maria. Makikita natin minsan pa ang pagpapahayag ng anghel na si Gabriel na naging kalugod-lugod sa Diyos si Maria. Kaya naman dapat itong magalak. Pagmasdan po ninyong maigi ito because this is something that should take your attention because it is an explanation bakit naging kalugod-lugod sa Diyos si Maria. Sa Lucas 1:26 hanggang 37, ang nakikita lamang natin ang pagpapahayag ng anghel na naging kalugod-lugod si Maria, kaya naman dapat itong magalak. Pero, and take note of this, pero maliban dito sa pagpapahayag ng anghel na si Gabriel na naging kalugod-lugod sa Diyos si Maria, walang detalye ng mga ginawa at sinabi ni Maria na itinala diyan sa Lucas 1:26-37 upang ituring siyang kalugod-lugod sa Diyos. Napansin niyo po ba yon? Opo, kung babasahin po natin ang katotohanan, walang detalye. Walang nakasulat kung ano ang mga ginawa at sinabi ni Maria. Taliwas ito sa detalye ng mga ginawa at inihayag ni Jesus na nagpapatunay kung sino siya. Pero dito sa umpisa ng pagpapakilala sa Birhen bilang si Maria sa Lucas 1:26-37, ulitin ko lamang po, this can never be overemphasized. Walang detalye ng mga ginawa at sinabi ni Maria upang ituring siyang kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ba kamangha-mangha yun? Hindi po ba? Hindi ba kamangha-mangha yun? Tignan natin kung bakit. Lumilitaw nga ang natatanging katangiang taglay ni Maria ay ang kanyang pagiging birhen. Bagamat noong mga panahong yun, siya ay tinuturing ng asawa ni Jose, isang lalaki mula sa angkan ni David. See? Matindi po yun. It would appear from Luke 1:26-37 that the only thing that endeared Mary, the virgin, to God was her being a virgin. Even if at that time she was already betrothed, engaged to be married with a man named Joseph from the family line of King David.
Matindi po yun. Pero yun nga lang ba ang katangian na naging kalugod-lugod sa Diyos? Kasi marami din namang iba pang mga birhen nung panahong yun. So ano ang iba pang mga nakita ng Diyos? This time, let's ask again. Yan. Sa tingin mo, kay Raul Estrada, ano kaya ang nakitang mga katangian ni Maria ng Diyos? Kaya itinuring ng Diyos na kalugod-lugod si Maria. What do you think? Just a wild guess maybe, but a wild guess based on what we have been studying so far. Yes. Anything? Di ba? Ano kaya ang nakita? Ano kaya ang nakita ng Diyos kay Maria? Maliban siya siya'y birhen. Wala kasing nakasulat kung anong ginawa ni Maria at anong kanyang sinasabi bago siya ninombrahan bilang siya yung birhen sa Genesis 3:15. Are you following me? Nasusundan po ba ninyo itong talakayang ito, mga kadugo? Di ba? So ano sa tingin mo ang nakita ng Diyos kay Maria? Salamat sa Diyos. Amen. In my research, if I'm not mistaken, God already prepared before Maria came to this world. Tama po yun. That's why he has to say that kalugod-lugod siya sa akin when he told this angel. Because Maria already came from her by like when God speaks or the Spirit comes from God Himself. That's why she came to this world. Amen. He was already prepared from the beginning. Amen. So ibig sabihin, naging kalugod-lugod sa Diyos si Maria kasi ang Diyos mismo ang nagtakda sa kanya na siya ang magiging birhen sa Genesis 3:15. Yes, that's what I'm saying. Fine. That's a wonderful perception, and it is among those probable reasons why. Very good. Congratulations. Sino pa ang gustong... Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Jesus. O sino pa ang kadugo na gustong maghayag ng kung ano kaya ang nakita ng Diyos kay Maria? Mahal na COC, Chair of Chairs, Pastora Angeline. Amen. Yes po, mahal na LD kasi wala naman po pinag-sabi sa dito. Pero tingin ko po, mahal na LD sa kaunawang ay wala pong pagkakasala si Maria. Walang kahit pagkakasala. Walang pagkakasala. Big sabihin sin pecado concebida. medyo nabalik tayo dito. Pwede, pero hindi ako pwedeng maniwala kasi na ganun-ganun lang sa sin pecado concebida. I would rather go with TK Raul na galing talaga sa Diyos. Ang Diyos mismo naghanda. Pero pwede rin yan. Mahal na Pastora Angeline, nakita ng Diyos na walang pagkakasala si Maria. At sa totoo lang, marahil binakuran ng Diyos para hindi magkasala. O, di ba? Mahal na si COC. Amen. Oh, meron pa ba? Hi. Amen. Mahal na Bise. All right. Amen. Salamat sa isang ngalan ni Jesus. Si Maria Maneldi, siya ay noon pa man tumanggap na sumampalataya sa ating Panginoon. Na siya ang Diyos. May matibay na pananampalataya. But how do we know that? Kasi Maneldi, gaya ni Abraham, nakikinig, sumusunod. Tama po yun. Nakita natin kasi hindi niya iniwan ang asawa. Pero dito kay Maria, wala tayong nakita. Bago siya itinalaga sa Lucas 1:26, 37. But you are correct. God must have seen the kind of faith that Mary had. Di ba? O, tuloy na natin. O, meron pa. Kasi meron po, sigurado ko, sasabihin nyo, ay, yun pala yun. And then it should invite you to read the Magnificat over and over again. Kaya po natin pinag-aksayahan ng panahon noong Sabado, dito po sa Bible Study and Prayer Session, isa-isahin si versikulo ng awit ni Maria. But anyway, that's giving it away. But anyway, anyone? Wala na? Mahal na pangkalahatan. Amen. Siyempre, ang Diyos din ang lumikha ng mga anghel. So doon pa lang sa langit, tinakda na doon ng Diyos nung bumaba, na-preserve na yun ng Diyos na si Maria ang kanyang itatakda na kanyang lalagusan dahil may layunin ang Diyos na bababa siya. Kaya dito dahil nagkasala na nga ang tao, dahil tinakda niya yun. Kasi kung nakikita natin sa Genesis 6 pa bumaba ang mga anghel. Kaya nakapreserve na doon na ito talaga ang gagamitin na instrumento ng Diyos na magiging lagusan patungo sa lupa. Kumbaga talagang linagyan niya na ng, kumbaga, din-preserve niya na hindi magalaw ni numan ang Virgin Maria. Amen. Dahil upang si
sinless nga po, mahal na Eldi. Amen. Sabihin mo, wala siyang Amen. kasalanan. Kasi medyo nabasa ko na rin ang Magnificat. Kaya ako nangingiti. Eh pare-pareho sagot ng servants of Jesus. Ganun din yung unang sagot ni T.K. Raul. At ganun din ang sagot ni Pastor Angeline at ng mahal na Vice. Di ba? And so let's see. Let's see kung ano yung pagpapatuloy nito. At huwag kayong kukurap pero malaman natin bakit kinalugdan ng Diyos si Maria. Alam natin kinalugdan ng Diyos si Maria kasi sinabi ito kay Maria ng anghel na si Gabriel sa Lucas 1:26 hanggang 37. But let's see why. And this is based on the Magnificat. This is based on the awit ni Maria. Ayan. Yan lang yung nakikita? No, hindi po. Kung tutuusin pa nga, lubos na pagiging ordinaryong nilalang ang itinala sa Lucas 1:26-37 hanggang 37 bilang pagkakailanlan kay Maria. Ordinaryo. Kung sabihin natin ordinaryong anghel, binakuran ng Diyos, binigyan proteksyon ng Diyos upang hindi na siya mapakialaman ng dyablo. Ipinakita kasi sa mga bersikulong ito sa Lucas 1:26 hanggang 37 na natakot, nagduda at naguluhan din si Maria nung kinausap siya ng anghel. Di ba? Nakita natin, she was not exempted from the fear, the doubt, and the kalituhan ng isip. Di ba? Di kalituhan ng isip. Hindi exempted si Maria. Naranasan lahat ni Maria to. Naranasan lahat ni Maria. Kaya makikita natin, parang ang sinasabi nga po ng Lucas 1:26-37, ordinaryo din siya. Kung tao, ordinaryong tao. Pero kung anghel, ordinaryong anghel din pala siya. Yun yung maiisip natin. Pero, eto po siya. Kaya naman, kung babasahin lamang ng isang nag-aaral ng Biblia, ay ang mga bersikulo kung saan kinakausap si Maria ng anghel na si Gabriel sa Lucas 1:26 hanggang 37, magkakaroon tiyak ng tanong sa isip. Bakit nga si Maria ang pinili ng Diyos? Paanong naging kalugod-lugod si Maria sa Diyos? Handa na ba kayo? Alamin ang dahilan? Diba, Handa na po. Handa na po. Amen. Ito po ang mga kasagutan. Bakit nga naman si Maria ang pinili ng Diyos? Ang paliwanag po, makikita sa awit ni Maria sa kanyang Magnificat na pinag-aralan ng mga kadugo, versikulo por versikulo noong Sabado, 11 ng Nobyembre 2023 sa A&D KNK Bible Study and Prayer Session. Una, huwag kukurap. Ipinakita ni Maria sa kanyang awit ang matinding pananampalataya. There you go, mga minamahal na mga kadugo. Pero hindi lamang pananampalataya meron siya. Pangunawa sa kanyang puso at kaluluwa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang kapangyarihang taglay. Matindi po yun. The Virgin Mary not only had faith, full faith in God, in her heart and in her soul, she was also possessed with full understanding who is God and what He can do with His powers. Teka muna, mahal na LD, Attorney Batas Mauricio. Paano nagkaroon ng pangunawa si Maria? Di ba nakalagay dyan sa Lucas 1:26-37? Alamin natin kung bakit. Nasa Magnificat pa rin po tayo. Lumilitaw kasi, mga mahal na kadugo, na isang mananampalatayang may aral si Maria. Ayan, may aral. Sa kanyang pahayag sa Magnificat, sa awit ni Maria, ipinakita niyang alam niyang banal ang Diyos at makapangyarihan na may kakayahang gumawa ng mga himala o mga dakilang bagay. Basahin nga po natin si Lucas 1:36 hanggang 37. At alamin natin kung bakit natin sinasabing kilala niya ang Diyos. Basa po, basa. Anybody? Anybody? Lucas, ayan, may nagtaas ng kamay. Ang kadugong Helen Cablay. Kadugong Helen Cablay, piksa ang basit apo ti boses tap dumanggag, itintero nga sa ngalubungan. Amen. Lucas 1:36
hanggang 37. Sandali po. I'm sorry. 36, 36 hanggang tama ba? 37. Tama ba? Did I get that correctly? Hindi ba? Ha? Hindi ba't ang kanyang anak mong si Elizabeth ay baog? Just a moment. I think dapat po sa 46, 47. I'm sorry about it. All right. Lucas 1:46, 47. Yung pong pagpapakilala. Pagkakakilala ni Maria sa Diyos na siya'y banal at makapangyarihan. Amen. Sa Panginoon, ang Espiritu ay nagagalak sa Diyos na ating tagapagligtas. Tuloy po nyo. Sapagkat nilingat niya akong kanyang habang alipin mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa atin ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. Amen. Ang kanyang Amen. Okay na po siya. Kadugong Helen Cablay. Diyos tagina apo. Makikita po natin ang katotohanan ng pagpapahayag ni Maria. Ano ang katotohanan ng pagpapahayag ni Maria? Diyos at tagapagligtas. Even at that point in time, the Virgin Mary was already proclaiming a doctrine that would be espoused thousands of years later by the people whom God chose and sent to become His children and to become His bloodkin. The people He had allowed to be united with His holy flesh, holy blood, and Holy Spirit. Ang mga tinatawag niyang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Hindi po ba kamanghamangha yun? Maliwanag po yun, mga minamahal na mga kadugo. Matindi po yun. Ano pa ang ibang sinabi ni Maria na kumikilala sa Diyos at tagapagligtas? Gumagawa siya ng mga dakilang bagay. This is a miraculous God. This is a miraculous God. Nakita po natin ang pagkilala ni Maria sa Diyos na makapangyarihan, may kakayahang gumawa ng mga himala o mga dakilang bagay. Alam ba ito ng mga mananampalatayang Kristiyano? Alam ba ito ng mga kadugo? Ewan ko po. May duda po ako. Alam din ni Maria, may dalang habag at awa ang Diyos sa mga tao at lahi na marunong matakot sa Kanya. Alam ni Maria na may kakayahan ng Diyos na lituhin ang isip ng mga palalo at hindi tunay ang pananampalataya. Saan po makikita yan? Saan po makikita yan? Yung kahabagan ng Diyos ay para sa mga salinlahing may takot sa Kanya. Basahin po natin, Lucas 1:50 hanggang 52. Tuloy-tuloy na natin doon. Amen. Basa. Sino po ang volunteer? Pakibanggit po kasi nakawala po ako ng screen. Yeah. Sige. Ang kanyang Amen. Pinakita niya ang kanyang mga isip. Nilito niya ang mga may panalong isip. Amen. Tinanggal ilang luklukan ng mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa habang kalagayan. Amen. Yun po yung katotohanan dyan. Matindi po ito. Alam din ni Maria na ang Diyos ang nagluluklok ng mga tao sa kapangyarihan at siya din ang nagtatanggal sa mga hari at mga pinuno. At siya din ang nagtatatag ng mga aba upang sila naman ang mamuno at mga siwa sa bayan. Alam ni Maria na ang Diyos ang nagbibigay ng kasaganaan sa mabubuting bagay sa mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. At alam ni Maria na ginagawad ng Diyos ang pagpapala, paggabay at proteksyon sa mga Hudyo at mga Israelita at maging sa buong mundo kung ang mga ito ay magiging mga tapat sa pananampalataya gaya ni Abraham. Sa madaling salita, kung pagbabataya ng mga sinabi ni Maria sa kanyang awit sa Magnificat sa Lucas 1:46 hanggang 55, maunawaan natin na hindi pala siya ordinaryong birhen. Hindi pala siya
ordinaryong babae lamang. She is much more than ordinary. She is much more than a virgin. Isa siyang birhen o babaeng malinis, we can grant that and we should grant that. Dahil puspos siya ng mga kaalaman sa mga turo at aral ng Diyos. Pabayaan po ninyong maipokpok ito sa ating mga kamalayan. Isang birhen o babaeng malinis si Maria dahil puspos siya ng kaalaman sa mga turo at aral ng Diyos. Puspos siya ng kaalaman sa mga turo at aral ng Diyos. Walang duda at nakakatiyak tayo mga kadugo na ang kaalaman niyang ito ay mula sa mahabang panahon na ginugol niya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng ganun-ganun na lamang, dumating na lamang ang talino na inihayag ni Maria sa kanyang Magnificat. Kaya niya ito nasasabi sapagkat paulit-ulit, pabalik-balik, iniaaral ito sa kanya ng mga mangangaral na tunay na ang puso at kaisipan, kaluluwa at espiritu ay nasa Diyos. Amen. Noong una pa man, makikita po natin ang katotohanan, mahal na Pastora Fina, thanks for the amen, ang katotohanan na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay ginagantimpalaan ng Diyos. Amen at amen. Amen, amen at amen. Mabuti na lang may kausap ako rito. Sige, amen. Di ba? Yun po yung katotohanan. Sa tingin ninyo, minsan lang nagbasa ang Birheng Maria, minsan lang nakinig sa mga pinuno ng mga sinagoga kung saan siya sumamba habang siya'y lumalaki. Hindi po. Paulit-ulit. He was raised in the temple, Malael. Yes, amen. Yes. She was raised in the temple according to tradition, and I'm saying that because there is nothing in the Bible about it, but okay, we can grant that. She was raised in the temple, and because of that, aral ang nangyari sa kanya. Hindi siya nagsawa. Hindi siya nabagot. Hindi siya nagwalang bahala. Sapagkat alam niya sa totoo lang na ang kanyang pag-aaral isang araw kanyang pakikinabangan. At naganap na nga. Amen. Para pong si David. Naalala niyo ang kwento ni David? Isang ordinaryong pastol, taliwas sa kanyang mga kapatid na puro mandirigma. Sino ang tatay ni David at ng kanyang mga kapatid na mandirigmang mga lalaki? Sino? Jesse. Si Jesse. Tama po. Si Jesse. Ang tatay ni David at ng kanyang mga kasamang mandirigma, mga kapatid na mandirigma. Pero dahil maliit si David, bagamat pogi, di ba, Tike Raul, hindi siya ginawang mandirigma. Anong kanyang ginawa? Kadugong Rogelio Capiral. Si Kadugong Rogelio na lang ang natitira dito. Di ba? Si Kadugong Rogelio na lang ang natitira. Ayan. Amen. So, di ba? Hindi siya pinayagang maging mandirigma. Hindi siya pinayagang tumungo sa mga paaralan na magsasanay ng mga mandirigmang Israelita. Pero habang nagpapastol si David, alam niyo kung anong kanyang ginawa? Palihim siyang nagtutungo sa eskwelahan ng mga mandirigma at palihim na pinakikinggan ng mga turo at aral ng mga mangangaral ng panahong yun at pinilit na isaksak niyang lahat sa kanyang memorya. At isang araw kanyang pinakinabangan ang kanyang natutunan. Bakit? Sapagkat siya ang pinili ng Diyos sa kanyang kaabahan, sa kanyang pagiging maliit sa mata ng kanyang mga kapatid at ng mga Israelita nung panahong yun, siya ang kumitil ng buhay ng higanteng ang pangalan ay si Goliath. So mga kadugo, huwag kayong magsasawa sa pag-aaral at huwag kayong matatakot kung sa akala nyo kayo'y napapagalitan. Hindi po nagagalit ang Diyos. Hindi nagagalit ang mahal na LD. Idinidiin lang ng todo, pero hindi nagagalit. O yan, tuloy po natin. Amen. Isa lang ang pumalakpak.
pwede na sa akin yon. Tigay Lulu. Okay, samantala tuloy po natin. So makikita natin na may biyaya ang pag-aaral. Nagkakaroon ng kaalaman mula sa mahabang panahon na ginugol ni Maria sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And how do we know na gumugol siya ng panahon sa pag-aaral ng salita? It all came out sa kanyang awitin. O, di ba? Ang isda nahuhuli sa bunganga. Si Maria kinakitaan ng tunay at totoong pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang paghahayag ng mga aral at turo na kanyang tinanggap mula sa mahabang panahon na ginugol niya sa pag-aaral ng salita. It could not have been spur of the moment. Hindi po pwede na ang kanyang mga inihayag sa Magnificat sa kanyang awitin, ganun-ganun na lamang, bigla-bigla lang dumating sa kanya. Hindi po totoo. Hindi po totoo. Kailangang mag-aral tayo upang sa panahong tayo'y tutuusin, sa panahong tayo'y pagpapalain at magpapahayag ng pasasalamat sa Diyos, magagamit natin ang kanyang mga salita na itinuro na niya sa atin ng matagal na panahon. Lumilitaw kung ganoon na hindi lamang pala aksidente o biglaan lamang ang pagkakapili ng Diyos kay Maria upang siya ang itatampok na birhen sa Genesis 3:15. May mabigat din palang dahilan kung bakit si Maria ang pinili ng Diyos. At maliwanag, kaya naging kalugod-lugod si Maria sa Diyos, ay isa pala siyang mananampalataya na nag-aaral at nag-aaral pa din ng mga turo at mga katuruan ng Diyos. At sa totoo lang, nakikinig at sumusunod sa mga utos na kanyang natutunan. Ang suma total ng kasaysayang ito ni Maria ay isa lamang. At kailangang isa't puso, isa isip ng mga kadugo. Ano po yung suma total na yan? Ito po yung matagal na ding iniaaral ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo sa mga kadugong kasapi nito. Ano po yung mga yan? Una, kailangan ng mga kadugo na mag-aral at mag-aral. Wala pong ibang kaparaanan kung paano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay mapapasa atin, matatanggap natin at magagamit natin maliban sa pag-aaral at pag-aaral at pag-aaral pa rin. Dapat mapuno ang isip ng mga kadugo ng mga turo at aral at maging ng doktrina ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, upang gaya ni Maria ay mapuno ang ating mga isip at kaluluwa, ang isip at kaluluwa ng mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, ng mga salita ng Diyos. Huwag nating kalilimutan ang mga salita ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan sa pagliligtas sa bawat sumasampalataya. Una, sa mga Hudyo at sa mga Israelita, at pangalawa, sa mga katulad nating hentil na naging mananampalataya dahil tinanggap natin at sinampalatayaan si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Lumilitaw kasi, mga kadugo, na bagamat walang ibang mga ginawa o sinabi si Maria bago ihayag sa kanya na siya ang pinili ng Diyos bilang siyang birhen sa Genesis 3:15, nauna na siyang nakapag-aral ng totohanan ng salita ng Diyos. And let's not lose sight of that important lesson. Magiging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Gaya ng naging kalugod-lugod si Maria sa Diyos kung nauna tayong nakakapag-aral ng totohanan ng salita ng Diyos. We can be pleasing and acceptable to God as well, in the same manner that the Virgin Mary became pleasing and acceptable to God because she has filled her mind, her heart, her soul, and her spirit with the Word of God. Ito po katotohanan dito, mga minamahal na mga kadugo. Kung tutuusin, mga mahal na kadugo, yung pagiging puspos ng isip, puso, kaluluwa at spirito ni Maria ng salita ng Diyos, ang naging dahilan kaya siya ay tinuring na kalugod-lugod sa Diyos. Sineryoso niya ang salita ng Diyos. Sineryoso niya ang mga pag-aaral. Full attention siya pag may talakayan sa Bible study and prayer session. Full attention siya pag tinatalakay ang salita ng Diyos sa kalatas mula sa mahal na LD
sa online gathering for praise, worship, and thanksgiving. Kaya naman napuno ang kanyang isip, puso, kaluluwa, espiritu ng salita ng Diyos. At dahil puno siya ng salita ng Diyos, ginawan siya ng Diyos ng malaking himala sa kanyang buhay. Sa totoo lang, maliwanag naman mula sa Biblia at sa mga turo at aral ng AND KNK. Iisa lang ang paraan upang tayong mga kadugong kasapi ng AND KNK ay maging kalugod-lugod din sa Diyos at mabigyan din ng malaking pagpapala gaya ng naging kalugod-lugod sa Diyos at nabigyan ng malaking pagpapala si Maria. Sa Deuteronomio 28, 1:13 hanggang 13, pinapaliwanag doon na matindi ang mga pagpapala na ibibigay ng Diyos kasama ng tagumpay sa mga kaaway na lumulusob lumalaban sa atin kung tayo lamang ay makikinig sa salita at susunod sa mga utos ng Diyos. Buong katapatan, buong katotohanan, hindi nagkukunwari, hindi nagpapanggap, hindi peke ang pagiging bahagi ng pag-aaral. Hindi nakikipagchismisan sa katabi, hindi na kung ano-ano ang kinukudit-kudit habang tinatalakay ang salita ng Diyos. Sa Deuteronomio 28:2 sinasabi doon, mga kadugo, ang lahat ng mga pagpapalang ito, mapapasa inyo kung kayo lamang ay makikinig at susunod sa mga utos at tuntunin ng Diyos na ibinibigay sa inyo ngayon. Ang mga pagpapalang ibibigay ng Diyos sa mga nakikinig at sumusunod sa Kanya ay matitindi. Pagpapalain niya ang mga tao sa kanilang bayan at lungsod, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga bukid at ani at mga alagang hayop. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ay patatalo ng Diyos. Ang mga kamalig at imbakan ng pagkain ng mga nakikinig at sumusunod ay laging puno at hindi na uubusan. Ganito din ang pangako sa Mateo 7:24-25. Ayon sa Panginoong Hesus, ang mga tao na tapat na nakikinig at tapat na sumusunod sa kanyang mga utos ay ituturing niyang matatalino. Ang mga matatalino, mga minamahal na mga kadugo, ay may buhay na matatag, nakatayo sa pundasyong bato, kumbaga. Kaya naman kahit dumating ang mga unos o trahedya o kalamidad ng buhay, natural man dahil sa ulan, baha at hangin o gawa ng kaaway na tao dahil sa kanilang mga pakana, sa kanilang kabuktutan at pagiging makasalanan, hindi papayagan ng Diyos na babagsak ang mga matatalino. Sino na nga ulit ang mga matatalino? Sila ang mga nakikinig at sumusunod ng buong katapatan sa salita ng Diyos. At gaya ng pahayag ni Maria sa Lucas 1:48, natatawagin siyang pinagpala dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. Ang mga makikinig at susunod, ang mga kadugong tapat sa kanilang pagiging anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, ay gagawin niyang kanyang bayan. Pinagpala at ginagabayan, binibigyan ng proteksyon. Gaya ng sinasabi sa Deuteronomio 28:9. Ayon sa Deuteronomio 28:9, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. At hindi lang yon, mga kadugo. Ang mga tao na nakikinig at sumusunod ng buong katapatan ay tatawagin ng Diyos bilang Kanyang sariling bayan. At sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Sa panahon ngayon, tayong mga nabigyan ng aral tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Birheng Maria ay dapat magsumikap na lalong pag-aralan ang kanyang kasaysayan, ang kasaysayan ni Maria. Pagsikapan nating tanggapin ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos na ipinakita sa kasaysayan ni Maria. Tularan natin ang katapatan ni Maria sa Diyos. Palakasin natin ang pananampalataya natin kay Jesus na kanyang anak.
Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At sa ating mga kadugo na nagpapakatotoo, hindi peke at hindi falsipikado ang pagiging kadugo. Asahan na din natin ang pagdating ng mga pagpapala, paggabay at proteksyon ng Diyos. Well, ano pa po ang aking sasabihin? Well, salamat sa Diyos sa ngalan ng Jesus. Amen. Amen. At maraming salamat po sa lahat ng mga kadugo na naging bahagi ng atin pong pagtitipon sa papuri, pagsamba at pasalamat ngayong araw na ito. Tapo ngayon, dadako sa iba pang mga bahagi ng atin pong pagtitipon at muli, ayayain natin ang ating mga sarili, ang ating mga kadugo na nasa labas at nanonood lamang sa atin at ang mga kapatid sa ating pong panalangin ng pagkilala at pagtanggap kay Jesus. Sa wikang Ingles, ang PK Raul at sa wikang Pilipino, ang ang mahal na pastora Lani. Tayo po yung manalangin. Amen. Sige po. Amen. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Oh Jesus, we accept, receive, believe, and have faith that you are our God and Savior, who is God the Father, Son, and the Holy Spirit. We ask in your name of Jesus that you grant the prayers and petition we raise to you today, particularly for our blessings, guidance, and protection. We ask in your name of Jesus that you forgive us our sins and accept us as your true children of God, blood King of the Christ. Amen. Amen. Pastora Fina, I'm sorry. Pastora Fina po. Amen. Salamat sa Diyos sa pangalan niyang Jesus. Amen. O Jesus, tinatanggap at sinasampalatayaan po namin kayo na kayo po ang aming Diyos at tagapagligtas at siyang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Hinihiling po namin sa iyong pangalang Jesus na ipagkaloob po ninyo ang aming mga panalangin at kahilingan sa oras na ito, lalo na po ang inyong pagbigay sa amin ng inyong mga pagpapala. Hinihiling namin sa iyong pangalan, Jesus, na patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at tanggapin niyo po kami bilang iyong mga tunay na anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Salamat sa Diyos, sa pangalan niyang Jesus. Amen. 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 Mahal na Taga-Usig, please go back. Amen po, Malay. Okay na po, Malay.